guys, good morning. Welcome to my channel. This is my third vlog of things to do when you're here in Australia. Ito guys, ano ko lang to, continuation sa lahat na sa number 1 and number 2 kong vlog about kailangan mo dito sa Australia. So guys, I want to share kung ano yung ginawa ko nung na-approve yung bridging visa ko. So first, na pag-usapan natin, meron akong 4 topic: how to get my Medicare, yung phone number ko, yung tax file number, superannuation, at saka taxation. Yun yung mga importanteng bagay bago ka pa lang sa Australia. Kailangan mo yun i-process para kung gusto mong mag-work na. Kasi pag bridging visa ka na, you allowed to work na. So, in 2017, when I get married, then hindi pa pwede yun mag-work kasi I'm waiting for my bridging visa. And when my bridging visa come, yun na yung time na nag-process ako lahat ng papers ko. Kasi yun yung mga step na kailangan talaga pag nag-start ka ng work dito sa Australia. So, guys, yung unang-unang ginawa ko when my bridging visa come, yun na ano ko na, syempre, pag bridging visa ka na, nag-wait ka na lang noon na yung 801 mo, yung semi-permanent mo, kumbaga, waiting na lang yun na ma-approve. So, pero pag bridging visa ka na, allow ka na mag-work, right? So, this is my step. Ito yung, lagi kong sinasabi, ito yung nagiging experience ko. So, first guys, nung bridging visa ko dumating, kumuha ko talaga agad ng Medicare. So, my husband very supporting. So, we go to Centrelink, nag-apply ako ng Medicare kasi importante yun kung anong mangyari sa'yo dito. Kailangan natin ng Medicare. So, I'm showing you my Medicare. Ito yung Medicare. Pero hindi ko papakita yung number. So, ito yun. So, ito yung Medicare card. Ito yun siya. And ito, napaka-importante nitong bagay na to. Kumbaga, sa Pilipinas, ito yung PhilHealth natin. Para ito, ginawa ko tong video na to para sa mga sa mga starter pa lang o beginner pa lang na kukuha ng mga requirements. Okay guys? So, ito yung aking Medicare. Kailangan mo to. Kung na-hospital ka, kailangan mo talaga to. Kasi ito yung serve na PhilHealth natin. Kumbaga sa Pilipinas, Medicare, ito yung health card natin dito sa Australia. So, second na ginawa ko, yung process nung pagkatapos ng Medicare ko, kumuha ako nung phone. Kasi pag nag-work ka, kailangan mo yon. So you have your Australian number, hindi siya madali pag kumuha ng SIM card. Hindi katulad sa Pilipinas na napaka-easy lang. You can buy anywhere, you have SIM card na. So dito sa Australia, hindi. Napakahirap din ng process. Kailangan din ng visa mo, kailangan din ng visa at saka passport. So kailangan may dalawang may dalawang ID na hinahanap kung anong ng valid ID hinahanap nila kung allow ka na ba talaga na bibigyan ng Australian number. So yung binigay ko, passport ko, bridging visa ko, pero nung time na yun hindi pa sapat. Yun pa lang yung valid kahit may Medicare na ako, medyo doubt pa sila. So sa Telstra ako, yung pinakaunang yung kinuha ni Mr. S, pumunta kami ng Telstra kasi talagang Telstra subscriber siya. So pumunta kami ng Telstra, yun nga. So medyo tagilid yung pag-apply ko ng Australian number. So yung ginawa, bali in 6 months, nakapangalan sa Mr. ko. Kumbaga hindi mo na nakapangalan sa akin kasi medyo yung requirements ko nga hindi sapat pa. Medicare pa lang yung kinuha ko. So, yeah, I agree with that sa pangalan ni Mr. pero ako yung gumagamit ng phone number. Kumbaga, naka-register lang sa under my husband name pero in 6 months, ma-register niya rin sa pangalan ko. Kumbaga, ita-transfer lang yon. Pangatlo, ano yung kinuha ko bago ako nag-work? Kumuha ko ng TFN. Ano ba yung tawag na TFN? Ito yung TFN na pinaka-importante. Ang tawag nila dito ay Tax File Number. Bago ka mag-work, kailangan mo talaga ng TFN. So, mag-apply ka ng TFN, tax file number. Kumbaga sa Pilipinas, ito yung TIN number natin. Napaka-importante kasi yon sa tax file number. Kasi kailangan yun, pag nag-lodge ka ng tax dito, hinahanap yun talaga napaka-importante yun. Yun nga, pag sa Pilipinas, ito yung BIR natin. Yun yung natin sa BIR pag nag-lodge tayo ng tax. So, sa TFN, yung tax file number, guys, ito yung sample. Kumuha ko ng tax file number. So, Australian tax file number. So, mayroon ka sa taxation office. Ito yon. Yan. Kasi hindi ko siya ipapakita kasi talaga yan siya. Australian tax. Baga sa ATO siya. Ganun siya guys. So may number dyan, dito nakalagay yung Australia tax file number natin. Kasi kailangan yun ng mga employer. So madali lang naman siya. Kung baga nag-apply ka lang naman, kung baga hiningi lang yung passport at saka visa din. Nung nag-file ako nitong tax file number guys. Napaka-importante talaga to. Ito sa mga bago na kukuha pa lang. Tapos, fourth, superannuation. Ito tinatawag nilang superannuation. Kung i-ano natin sa Pilipinas, ito yung parang SSS natin. Parang GSIS, parang kung sa Pilipinas, parang ganito. Yung superannuation naman, pag may employer ka na, pag may work ka na, saka kanila tatanungin. Kumbaga, do you have superannuation? Kasi yung superannuation, sila yung nagbabayad every week.
Kumbaga yung employer yung nagbabayad noon. Napakahalaga noon. Parang, yun nga, parang SSS sa atin or GSIS sa Pilipinas. So, mayroon akong superannuation. Kasi nung time na yun, hindi ko pa tinatanong ko si husband kung ano bang magandang super. Kasi ang dami dito sa Australia, may iba-ibang pangalan. So, nung time na yun, hindi pa ako talaga, alam yun nun, hindi pa ako talaga nag-search kung ano ba talagang magandang super, ano bang magandang i-apply. So, nung time na yun, sabi ni Mr., ano na lang muna ako, yung common dito sa Australia is Australian super. So, okay, nag-apply ako noon para kasi kailangan talaga sa work. So, yun yung kumuha din ako ng Australian super. So, hindi ko rin papakita sa inyo yung pangalan lang ito. Ito yung form. So, mayroon dyang super number. So, ito yung Australian super. Ito yun. So, mayroon na akong Medicare, mayroon na akong phone number, mayroon na akong tax file number, mayroon na akong superannuation account. Kasi nandyan yung superannuation kasi dyan maghuhulog yung employer mo as your benefits. Yun yung pinaka-importante guys pag nagsa-start pa lang kayo. Pag nag-start pa lang kayo ng work. So yun yung mga importanteng bagay na kailangan natin. At saka pag nag-lodge tayo kasi ng visa natin, which is mas maganda kasi yung isa sa pinaka-requirements natin is do you have share account? Kumbaga yung kayong mag-husband kasi kailangan yun pag isa sa mga matibay na ebidensya pag mayroon kayong share account ni husband mo. So kumuha din kami, which is ako din yung gumagamit noon. Same, kumbaga share account, share account, pero ako until now, ako yung gumagamit noon. Kumbaga may savings din siya doon, pero mostly ako yung gumagamit noon nung share account naman. Kumuha kami sa Commonwealth Bank, kahit anong bank, pwede ka naman mag-apply, kailangan mo lang ng passport noon, phone number mo, yun, pag kumuha ng share account, madali lang naman siyang kumuha ng account, kasi syempre pag nagsasahod ka, doon ilalagay ni employer mo yung sahod mo, yun normal na sa atin yung ATM, right? So yun na yung guys, so medyo minadali ko yung naging experience ko dito sa Australia, but anyway, hopefully sa mga baguhan, sana makakuha kayo ng tips kung ano ba yung mga ginawa ko nung baguhan pa lang ako. Kumbaga nagsi-start pa lang akong magkuha ng mga requirements, guys. So, last, ito yung inaabangan ng lahat. Dami kasing question ito is about taxation. So, I'm not expert sa taxation, pero ang tanong, may nakukuha ba tayong tax dito sa Australia? Yun yung tanong, maganda ba? May nakukuha ba tayo? Kasi sa Pilipinas, how many years? In 12 years kung nagtatrabaho sa Pilipinas, hindi ako naka-receive ng any tax refund. So, yung tanong, pag nag-lodge ka ba dito ng tax, mayroon kang tax refund? Ang sagot ko, yes. Yun yung kagandahan dito kasi hindi naman ganun kalaki pero may nakukuha ka pa rin na tax refund. So actually this month, July, kasi every July, yun yung tax time. Yun yung month na pwede ka nang mag-lodge ng tax mo. Example, this month. So naka-lodge na ako ng tax ko eventually last 3 days. So na-lodge ko na yung tax ko from last 2019 to 2020. So yun yung income mo. Madali lang naman mag-process si tax. Kasi medyo may pagka-complicated yung process pero mas madali lang kasi dito naman kasi napaka-easy lang, more online pero ang bilis ng process. Kumbaga hindi ka na pupunta ng office nila or gano'n, hindi katulad sa atin sa Pilipinas na mabagal. Kumbaga pag nag-file ka na ng SS mo, ang tagal mo pang antayin. Dito, napakaganda, napakadali, napaka-easy lang. Tapos yung process napakadali lang. Hindi ka maghihintay ng buwan. 2 weeks, andyan na. Ganun kabilis dito. Yun yung maganda dito. Mabilis mag-process lahat ng mga, kahit mag-change ka lang ng mga gusto mong i-change sa last name mo, sa name mo, mabilis lang. Kahit kumuha ka ng driver's license mo, quick, mabilis. So, napaiba tayo ng topic guys. So, pupunta balik tayo sa taxation. So, yes, mayroon. Pag nag-lodge ka ng tax mo, yes, mayroon tayong nakukuhang refund. So, in my case, 3 beses na ako nag-file ng tax. So when I start 2018, 2019, at ngayon na 2018, 2019, and 2020. So this 2020, last 3 days ago, nilodge ko na yung tax ko guys. So yun, maghihintay tayo kasi naghihintay tayo ng mga siguro 2 weeks or 1 week. Diyan na yun. Kumbaga, magre-remind na si ATO doon sa'yo. Yung tawag doon is Australian Taxation Office, yung nagpa-process noon. Pero dapat, bago ka mag-lodge ng tax mo, mayroon kang account na MyGov. Yun yung tawag nila MyGov. Doon kasi lahat, nakalink na lahat. Yung Centrelink mo, yung Medicare mo, nandun na rin. Makikita mo, pag nag-lodge ka ng tax mo, nandun na rin. So, kailangan mong, paano ka ba mag-lodge ng tax? So, hindi ako expert guys. Kumbaga, this is based on my experience. Kasi, nagre-research din ako. At saka yung advantage ko guys kasi tinuturuan ako ni Mr. Paano, kung hindi ko alam, kung talagang curious ka, kailangan gusto mong matuto. So nagtatanong ako palagi sa kanya about what is this, what is that, paano ba to, ganon, anong ibig sabihin nito. So huwag kang mahiya na magtanong kung alam ni Mr. na sasagutin yung tanong mo. Ako naman, napakalaki lang siguro ako na hindi ako nahihiyang magtanong sa kanya kasi bakit? He is the kasi alam niya kasi yung rules kasi dati siya retired. He worked in Australian Taxation Office in Melbourne. So medyo smart siya pagdating sa ganyan kasi yan yung work niya.
yun yung advantage ko kasi talagang hindi na ako naghahanap ng taong mag-lodge ng tax ko kasi siya na yung automatic na siya na yung nagla-lodge ng tax ko. Anyway guys, taxation. Isasample ko sa inyo na kung yung fraud talaga na kung may nakukuha ba sa tax return here in Australia, yes. Sa unang lodge ng tax ko, 2018, sabi nila, pag first na income mo, i-return yun lahat. Kasi yung parang first year mo, parang lahat yun ibibigay sa'yo. Pero sa case ko, hindi. Kumbaga, hindi siya na-return na refund lahat. Kasi nakalagay naman, yung mga assessment nakalagay bakit, ganun. Pero mostly nung bago pa lang ako, sabi nila, oy, basta first mong lodge, makukuha mo yan. Pero hindi ako umasa guys kasi masakit yun. Pero as long na, you know, you have tax refund, happy ka na nun. Kasi parang tax refund mo, wow, first time kong nakatanggap ng tax refund talaga here in Australia. Pero sa Pilipinas wala guys. So anyway, may mga assessment ako, may mga records ako. So kailangan guys, every lodge mo ng tax mo, kailangan mo ipiprint out kasi yun yung magiging copy mo. Which is, you have online naman na sa MyGov, doon mo makikita lahat nung 2018, nung nag-start ako, 2019, 2020, pero mas maganda pa rin na may copy tayo, di ba? Kasi kahit hindi mo na kailangan mag-online, may copy ka, so mas maganda pa rin talaga guys. So, napaka-importante kung may copy talaga. Tapos, ito yung mga sequence na para ipoprove ko sa inyo na mayroon talagang tax refund guys. So, hindi ko ipapakita yung mga importanteng bagay. Yun. Ayun siya. Pero, ito yung first 2018 ko. So, makikita nyo, ito yung tax refund ko. Dito. So, ibig sabihin, mayroon talaga. So, yan guys. Ayan. So, yung tax refund ko, ganyan. 2,000 something. 2,000 Australian dollars. So, that is my tax refund. And kayo na bahala mag-convert noon. Kumbaga, yung time ng dollar na yun, 40, 39, ganoon. So, 2,000 times 39 o 40, yung, kung ano ba, yung rate ng time na yun. So, yun yung nagiging tax refund ko in peso. So, laki na rin yung tulong noon, 2,000. So, kayo na bahalang mag-convert noon. So, this is my 2018 assessment. So, ito na yung pagtapos na bigay sa'yo ng tax. So, mag-i-email sila nito. Ilalagay nila doon sa MyGov mo. Ito yung katunayan na na-receive mo yung tax mo. And I have 2019. So, hindi ko lang papakita guys kasi talagang kailangan natin ng confidential. So, sa tax ko in 2019, mayroon na naman ako. May nakuha akong 2,300. Ayan. Ito yung summary, 2,300. So, parang pare-pareho lang. Pero yung income ko nito, kasi yung 2018, hindi pa talaga yung income ko, nagsisimula pa lang ako. So, hindi whole year may ano ko noon. Parang half year lang yung kita ko noon. So, 2002, 2001. So, 2019 ko, tumaas bigla yung income ko kasi almost one year may work ako. So, kumbaga continuation yung yung work ko in whole month, in whole year. So medyo mataas konti yung tax ko, income tax ko. Pero magtaka kayo, noong 2018 to 2,000 plus din yung ko. Bakit 2,000 pa rin yung tax return ko? Depende yun guys. Kasi pang second year ko na, depende yun. Kasi sila na nagko-compute noon, may mga ano pa yon, may mga Medicare, may mga tinatawag silang low income offset, mga ganun, may iba-iba silang mga wag na nating problemahin yun kasi masyadong komplikado na yun. Kumbaga, importante nalalaman natin na mayroong tax refund dito sa Australia. So, this year, 2020, so, medyo bumaba yung income natin kasi umuwi ako ng Pilipinas na itatapi ko lang yan next. Bakit bumaba yung aking income tax this year? Kasi may next video ako dyan bakit ako bumaba. So may mga reason at saka isa ding reason yung COVID. So yung virus na yan. So anyway kahit yung may virus na yan, nagpapasalamat pa rin tayo guys kasi kahit na-stop muna kami ng work, pero itong tax na to, blessing na rin to. So, this is my 2020. Hindi ko napapakita. So, kasi wala pa. So, ito yung customer copy ko na katunayan na nilodge ko na yung aking 2020 na tax. So, guys, sa mga baguhan dyan o mag-start pa lang ng work next year o this year, masarap siya na, alam mo yung masarap sa pakiramdam na nabubulol ako. Sorry guys, nabubulol ako. Pero masarap sa pakiramdam na yung, alam mo yung don't think about tax refund. Pero pagdating ng tax time, kailangan mo kasi siyang i-declare yun. Kailangan mo kasi siyang i-declare at i-lodge. Nung time na yun, yung pinakagusto ko is July naman kasi mayroon yung tax refund, diba? So, parang sasahod ka ng 2 weeks. So, 2 weeks mo nang sasahurin yun. Na ganung, So, parang 2 weeks mong salary yun, yung tax refund mo. Pero depende rin sa kanya-kanyang, pag more income ka, more din yung refund mo. More higher din yung refund mo. Pero pag low income ka lang, tama lang din yung refund mo, diba? Pero may mga, kasi yan, may mga term na, with threshold, mga ganon. Pero pag-uusapan yan natin next time guys kasi medyo napahaba na yung ating video. Sana may nakuha kayong informasyon, may naintindihan kayo. Kung gusto nyo, kung may comment kayo below. Please subscribe to my channel guys. Kasi marami pa talaga ako pwedeng i-share na topic. Yun lang, importante.